Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa another reading, and this is for the sign of Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Pisces at yung mga bago po natin mga viewers. Bago po tayo mag-umpisa, gusto ko pong batiin kayo po lahat, Pisces, ng Merry Christmas. At maging masaya po sana itong Pasko na to, kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Tingnan natin kung ano yung message o mensahe na gustong iparating sa'yo, Pisces. We have ship, butterfly, and partying. Wow. Mukhang meron tayong lakad, Pisces. Okay, so yung pinapakita kasi dito is more of parang we're moving on, okay? Kasi yung card ng ship is all about pagtatanggap ng, receiving what we need, kung ano mga kailangan mo, or something to do with progression, o merong dadating, no? Could be an arrival. Or pwede rin siyang, ito na yung panahon para putulin natin yung mga relasyon na hindi na nararapat. Okay? So, marami siyang ibig sabihin. So, take it as it resonates, Pisces. Tapos, of course, yung butterfly, syempre ito yung may relasyon siya with the ship eh. Kasi kung, if you're concerned now, do sa nararamdaman mo na panahon na para, alam mo yung maputol na yung ugnayan, or sabihin natin yung paghahawak nyo, or hindi nyo makalimutan yung nakaraan. Ito na yung panahon na dapat mag-move on na tayo, no? Para tayo guminhawa o magkaroon ng tinatawag na progression. Yung butterfly kasi and ship are very similar pagdating sa meaning niya. Ito yung parang inaano mo na magkaroon ng paglago, no? Something to do with growth, papunta doon sa susunod na phase ng iyong buhay. So it's really you parang telling yourself na hindi ako makakapunta doon sa susunod na step kung hindi ko iiwan yung ngayon o yung nakaraan. And of course, partying, no, lahat tayo normally pag ganitong mga December, we'd like to go to parties, Christmas party, yung sa office, o kaya family reunion, even with classmates, old classmates, even with just your group, your barkada, your tropa. So, enjoy. No? This is really telling me na enjoy the season. Enjoy the moment. Kasi alam naman natin ng mga Pisces, there are times na maano tayo eh. We prefer to be alone. No? We value so much yung me time. Kaya pag may pagkakataon na you are invited to attend a gathering or an event, huwag kang humindi. I mean, i-welcome mo yon kasi that would be, giving yourself that opportunity to have fun para magkaroon ka naman ng enjoyment. And of course, lalo na kung ikaw isang single person, ito na yung pagkakataon na baka makamit ka ng the one dito sa party na to. No? You can never tell. Diba? Ang ating tadhana o ang ating destiny, minsan, alam mo yung magiging ano siya, yung alam niya kung kailan yung perfect timing para sa'yo, yung tipong hindi mo inaasahan na bigla na lang siya mangyayari. So,
hindi mo alam, baka dito sa party na to, ito na yun. Okay, so, take advantage. Yun ang sinasabi dito. Enjoy the Christmas season. Now, tingnan natin ngayon kung ano yung gusto sabihin sa tarot. We have a jumping card. Tumalon siya kanina. 8 of Wands. Mukhang may makikipag-communicate. We have, the Tower. And the 6 of Swords. The 3 of Wands. And the 5 of Wands. Bottom niya is the 8 of Swords. Pisces. Yung 8 of Swords dito is parang binibigyan ka ng pahiwatig na, di ba, timely nga very timely yung Ship and Butterfly. Nasabi ko sa inyo na maybe it's a time, ito na yung panahon na para alsin mo yung sarili mo sa ganitong sitwasyon. Yung pakiramdam mo ba ikaw ay nakatali, o ikaw ay nakagapos, o ikaw ay hindi na libre, o yung tipong wala ka ng pag-asa. Hindi yun It is really just in your mind. Nasa isip mo lang yan. Lalo na, ikaw yung nagko-control nito kasi it is not your environment, but it is you na nag-iisip na ito yung nangyari sa akin, ito yung nakikita ko na i-experience ko ngayon. Parang hindi ako makagalaw, hindi ako makamove forward. Because you don't want to move. That's why. Kaya nga, andito yung Ship and Butterfly is to tell you, you can move on. Panahon na to cut the ties. Panahon na para magkaroon ng progression, pag-angat, pagkakaroon ng pagkakaiba. Panahon na para gumaling ka, mag-heal, mag-evolve, mabago. I-release mo na yung nakaraan. Yun It's letting you realize you've been there in this position for a long time. So, panahon na talaga to change. Now with the 10 of Cups, because you wanted this happiness. Kung hindi mo aalsin yung mindset mo, yung pag-iisip mo na sarado, hindi mo makakamit itong tunay na kaligayahan na gustong-gusto mo na maramdaman. Of course, with that person that you truly love at yung mahal ka din. Now with the 9 of Wands is huwag kang mapagod, huwag kang mapagod sa ganitong yung feeling na gusto mong maramdaman. Nasasabi mo lang yan kasi nga dahil dito sa energy na to, no? Kung ba parang sinara mo na yung isipan mo. Wherein, kung titignan mo, may pag-asa ka pang lumigaya. Nasa sayo lang yan, paano mo babaguhin. Okay? Now, itong first card mo, Pisces, yung nakaraan is merong communication. Meron kayong communication, may pag-uusap, maraming beses, back and forth. Maybe some of them are truly even romantic communications. No? Yung talagang, kung gaba tuloy-tuloy yung inyong pag-uusap, o tuloy-tuloy yung the fact na you let each other know exactly kung ano na nangyayari sa inyo. Kung gaba updated kayo sa isa't isa. Okay? But somehow, meron naging challenge. Ito yung Tower. Something na hindi mo ina-expect. Na hindi mo, o kinagulat mo na nangyari. We will check on this kung ano yun later, no? Pag i-clarify natin. And yung action na gusto mong gawin is of course makapag-usap kayo
o magkaroon ng kaliwanagan, clarity, at magkaroon ng calmness, no? Yung tahimik na pag-uusap o maayos nyo itong whatever this challenge was o ano yung nangyari na hindi mo na-expect. Kasi willing ka naman you're willing to wait whatever this is. No, you're being very patient, Pisces. Very, very patient. And of course, yung magiging outcome mo is, ito yung, I want to clarify this as well kasi this is the 5 of Wands. Somehow, merong conflict merong kaguluhan. Merong bagay na hindi ka naiintindihan o nagugulo ka. So, ika-clarify natin yan. Bakit yun yung naging outcome? Kahit na sabihin natin, tahimik ka na nag-iintay. Okay, na natin. Bakit andito yung 8 of Wands? Bakit andito yung 8 of Wands? We have the Queen of Swords, the Knight of Cups, and the 5 of Swords. Yung back and forth communication yun, dalawa, has something to do a lot with telling the truth. Pagsasabi, pag-open up, pagiging honest, letting each other know kung sino ka talaga. And especially, letting your person know exactly how you feel. Maging open ka doon Hindi ka nagdalawang isip, hindi ka natakot, hindi ka ano ba yun, yung nagkaroon ng doubt sa sarili. Because you know exactly how you feel for your person, Pisces. Kaya kung gabay, with the 5 of Swords, matapang kayo. You were so brave enough to tell truthfully yung damdamin mo sa kanya. Yun yung naging communication. Hindi mo kinimkim. In other words, talaga nag-open up ka. Pinakita mo, pinaramdam mo, sinabi mo, pinaalam mo kung ano talaga yung nararamdaman mong tunay dito sa person mo. And that was the communication na nangyari. It was all about letting the person know exactly how you stand, anong damdamin mo sa kanya. But andito yung Tower. Okay, we have masyado marami. Bakit andito yung Tower? Bakit andito yung Tower? We have the Hangman, the 5 of Pentacles, and the 10 of Wands. Yung hindi mo ina-expect, Pisces, something na na-shock ka talaga. Parang, ano to? Something to do with you. I mean, this is your energy. You are thinking, ano to yung walang nangyayari. The Hangman energy is also saying na naka-steady ka lang. Walang movement. No? Kasi you are parang binibigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon para mag-isip, tignan ng ibang anggulo o prospekto itong relationship. Kaya wala, you didn't do anything. You stop letting your person know exactly how you feel, o hindi ka na nag-update, hindi mo na siya kinakamusta, something like that. Kaya ang pakiramdam is yung pakiramdam na parang inabandon mo na, o parang ayaw mo na, parang you had enough. Ganun yung
nangyayari dito sa Five of Pentacles. At parang punong-puno ka na kung you are overburdened by this happening o itong sitwasyon nyo o itong nangyayari sa relationship nyo, kung matatawag mo siyang relationship, with the Ten of Wands. So that was truly unexpected. Hindi mo inaasahan na kahit na sabihin natin ginawa mo na lahat, nagsabi ka, pinaalam mo. So alam mo na yung tao na iniisip mo, yung person mo, is very much aware kung ano nararamdaman mo, but yet, wala siyang ginagawa. No movement, nothing. Walang response. And that really surprises you. Nasya ka doon. Hindi mo akalaing magiging ganun yung response niya. So, bakit andito yung Six of Swords? We have the Seven of Wands, the Two of Pentacles, and the Hierophant. Kanina sabi ko, di ba, you wanted to have the opportunity to clear things up. You wanted to be protective of yourself. Gusto mong protektahan yung sarili mo. Ayaw mo kasi masaktan, which is tama lang. And sa nakikita mo kasi, parang nagiging option ka. Parang pinagpipilian ka with something else. In other words, merong tinatapat sa'yo yung person mo na kung bakit pakiramdam mo merong iba pa na mas binibigyan din niya ng importansya o halaga. Now, the Hierophant, it has something to do with maybe your person is already in a relationship. No? Kaya yung pakiramdam mo na there is someone else na baka nga meron siyang iba. Or baka, worst case is, baka meron na nga siyang asawa. Okay? Kasi hindi siya nagsasabi. Hindi siya nagtatapat sa'yo. So you don't have any idea kung ano talaga yung status ng kanyang buhay. So, gusto mong maklear, gusto mong malaman yung katotohanan na yan. Now, bakit andito yung Three of Wands? Bakit andito yung Three of Wands? We have the Page of Wands, the Queen of Wands, and the Two of Wands, and Four of Wands. Yung iniintay mo, you've been patiently waiting, Pisces, for that message. Kahit simpleng message lang from your person. No? Makarinig ka lang just to see kung okay pa. Kung okay siya, kung meron ba siyang emotions para sa'yo. You wanted to know kung the same ba yung nararamdaman mo sa kanya? Ganun din ba siya sa'yo? Is your person truly passionate towards you as much as you are passionate to your person? Kasi nakikita mo na parang hindi niya alam kung sino o saan siya pupunta. Parang as if your person is trying to make a very, very important decision. At sa ngayon, hindi niya magawa yan. He cannot make that decision yet. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Which is yung pakiramdam mo nga na there must be
another party involved, well, there must be something else involved na kung ba humahati sa attention para sa'yo. Pakiramdam mo yun yung kalaban mo. Now, bakit andito yung 5 of Wands? We have the 7 of Swords, the 9 of Wands, and the Page of Swords. Pisces, diba sabi ko may conflict? Ano ba yung conflict na yun? Ito yun, oh, 7 of Swords. Yung pakiramdam mo na meron siyang nililihim. Pakiramdam mo na meron siyang itinatago. Yung pakiramdam mo na nagsisinungaling siya. Alam mo yun? Kaya, gaba, ikaw, andiyan ka pa rin, umaasa, pero to a point na parang nakakapagod na. Nakakapagod na mag-intay sa isang bagay na hindi ka sigurado. You don't know, lalo na kung may mga doubts ka. Na alam mo na baka nga na nagsisinungaling to sa akin, baka nga may tinatago to sa akin o nililihim. And yung tipo na kaya ikaw parang nagmamatsyag ka. Alam mo yun? Minamatyagan mo siya. Parang pinakikiramdaman mo, tinitignan mo kung ano ba talaga. Kung tama ba yung suspecha mo. You're trying to find really a concrete answer. Kasi hindi mo makuha sa kanya directly. Hindi mo makuha sa kanya verbally. So you're trying to use your Pisces power, which is yung intuition mo, to get answers, no? Para makakuha ng sagot. Kasi nga, wala ka ng ibang pwedeng way or resource to find out from this person who truly is holding back yung mga information na ito. Ayaw kanyang kausapin o ayaw niya sabihin sa'yo honestly kung ano na. Kaya may conflict. Diba? Mahirap makipagrelasyon sa isang tao na may lihim o hindi nag-open up. Kasi ang una nating nahihit o nasusugatan o nagkakaroon ng tarnish or gasgas is yung tiwala, yung trust. Diba? Mahal kong Pisces. Kung itong taong to hindi nagsasabi ng kompleto sa'yo, yung tiwala mo sa tao, medyo nagiging alinlangan, di ba? Yung, hindi ka pulidong todo na masasabi yung tiwalang-tiwala ka. Hindi eh. Nagiging secondary tuloy yung love. Kasi nga yung tiwala, medyo questionable. Magkakaroon ka ng trust issue tuloy. Maybe that's why if you are dealing with this kind of person, you are being asked to what would be your next move, no? Anong decision mo? Are you going to wait for this person? Ito. Iintayin mo ba talaga? Or mag-move on ka na? Move on. Next phase, yung susunod na gagawin mo dapat. And what? Enjoy yourself. Party with friends, with other people. Para makamit ka ng bagong tao na tingin ko mas worthy para sa'yo, Pisces. Tanong natin kung kailan ka makakamit ng ibang tao or somebody na better than this person. Kasi for me,
Well, ayoko ano yung judgment nyo, but if you have a trust issue, diba, it is telling you something, kailangan magkakaroon ng new love si Pisces. Within 3 months. Oh, malay mo, pagdating ng birthday natin, diba? February, March, ito yung gift na sinasabi na gift from God. Baka malay mo, may ma-meet ka within 3 months. Diba? Hindi ka pa naman, kasi nakikita ko dito parang hindi naman talagang kayo eh. Andun pa lang kayo sa pinopormahan mo pa lang to. Parang sinasabi nga sa'yo na mag-isip-isip ka muna. Kasi baka nga, Hierophant. Dito yung Hierophant eh. Baka nga may asawa na to. Diba? Which is, alam natin na hindi pwede. Okay, Pisces, I hope na nakatulong ito sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka, God bless, and again, Merry Christmas.